silently ako nagko-collect. Silently lang. Kasi ayokong nasasabihan ng ang baduy mo, gano'n, ang bonji mo, pare. Maka-capture ng teacher yun ang pinaka-problem Yun ang pinakatakot Mako-confiscate maka-capture ng teacher. Maka-confiscate. Oo, yun, ko-confiscate. Hassle, di ba? Mag-iipon ka, 20 pesos yung baon mo a day. Ang booster pack, 120. Isang linggo ka nag-iipon, tapos mako-confiscate. Every Friday, bibili ka ng cards. Kaya ng isang pack. Dun sa GameCore, ganyan eh. JL, Yes. kanina nag-short introduction ka na, pero bigyan mo naman kami ng mas malaman na introduction about you. So, JL Rigor, basically TCG player based from Tarlac. Pero dati kasi, mas active ako naglalaro in Manila. I live in Tarlac City, planning to put up a local gaming store in the very near future. Isa din akong live seller. Actually, very recently lang din. Nag-start lang ako mag-live sell last year. Last year around August. Tapos it picked up steam quite fast. Kasi the community was behind din sa pag-angat. Pero I started from one TCG pa lang. That's Magic the Gathering. Kasi yun yung, for me, no shade or no disrespect sa other TCG. But for me kasi, personal opinion ko is Magic is still the best trading card game out there to be played na nilalaro mo. Yep. But run by the worst people. Yun lang. Yun lang. Mahirap. Kasi Wizards of the Coast also started Pokemon. I mean, they were the ones who started yung first release. Pokemon. Nag-stop lang yata nung Skyridge na. Dun lang nag-stop Pero Wizards of the Coast was the base. Tapos, dun na nag-follow yung other card games. Dun na nag-boom Siya yung, parang kumbaga, siya yung godfather ng playing card game. Kasi mas nauna siya out of Pokemon, nauna siya out of Yu-Gi-Oh! Like that. Pero, the past few years, mas player kasi ako instead of a seller. Kasi for me, I love to enjoy the hobby. Yun yung para sa akin. Enjoy ako making friends. Actually, most of my permanent friends right now, galing sa TCG community. Mga ninang ng anak ko, galing mga TCG players. Mga friends na I thought na hindi ko rin makukuha. So, sila yung naging community ko. So, right now, dahil na magpuput up na ako ng LGS, it's no longer my hobby to enjoy lang. So, yung responsibility ko as a player, switch na dapat my responsibility now is for other people to enjoy the hobby. So, para sa akin, ganun na dapat siya. Nung una, ako ang gusto ko mag-enjoy. Sarili ko lang. Punta akong tournaments, win the prizes, kagaya ng sinabi kanina. Kung 50k worth of prize pool yan, syempre sasabak ako. Pero since ngayon moving on to business na ako, priority ko naman na other people would enjoy. Pero gusto ko maging competitive din. Actually, ayoko yung sinusubukan ko kasi i-start yung competitiveness sana ng other players dito sa Tarlac, since Tarlac province and Tarlac based tayo, na can compete with the Manila people or mga NCR or sa South, na they can be known, kumbaga. Para sa akin, maraming takot or natatakot na makipagsapalaran when it comes to competitive scene. Pero feel ko kaya I mean, kaya ng Tarlakenyo for me na makipagbakbakan sa mga best, not only here in the Philippines but sa region. Kasi when I was grinding na sa Magic, usually regional championships talaga ako lumalaban. I mean, this March, may tournament ulit kami sa Bangkok. Only invited players are allowed to play that tournament. So once you top 8 those tournaments, you're invited to the Pro Tour. So, considered ka na as pro player once na umabot ka sa ganung level. So far, I mean, hindi ko naman sinasabi na I think naman, I'm a good player dati nung nagga-grind. Kasi umabot na ako ng top 8 that time. Although, hindi pa ako nakapag-Pro Tour. Pero feel ko, kaya ko. I can compete with them. Pero right now, kasi parang hindi na Dati, iba yung kabataan ng early 20s ka na tara grind tayo, laro tayo. So, ganun siya. So, aside from TCG, hilig ako mag-collect ng Legos. I mean, toys. Very, very geeky. Kumbaga, ang natin. Dahil proud to be, proud to be a geek or a nerd ba tawag? Not sure. I mean, hindi naman siya negative para sa akin yung ganun. I'm very proud ako na gusto ko, mahilig ako sa computer games, hilig ako sa toys, sa cards.
Other people would tell me, pare, ang baduy. Pare, mas mahal yung card ko kaysa sasakyan mo. So, may mga... Yun! Gusto ko yan. May mga Grabe ganun flex tayong yan. mga Yan. So, diba? So, I mean, pare, Biling ko bahay I mean, niyo eh. people Kamo, look eh, down. no? Some people look down. Pero I hope people would broaden their perspective on things. Lalo na nasa era tayo ng collectability nga. Kasi everything can be a collectible na. Dati hindi eh. Dati sasabihin ng magulang mo, bara lang yan, tapon mo na yan. Sana hindi ako nakinig ng bata ako. Ay, Sayang yung mga yes. Pokemon. True. Speaking of speaking of yung childhood at saka past mo, no? Paano ka nag-start sa card collecting and card playing? So, Anong history niyan? So, nung bata ako, kasi nag-aaral ako sa Tarlac Montessori School, bata ako may nakita ako naglalaro sa isang kubo ng magic cards. So, very concentrated sila. Tapos, so, tinitignan ko lang kung paano nila nilalaro. So, nag-i-enjoy sila. Then, nakita ko Yu-Gi-Oh! Actually, Yu-Gi-Oh! Ang pinakauna kong card game na nilaro. At that time, may anime pa siya nun eh. So, doon ako na-hook. May Blue Eyes White Dragon. Elementary day lang yun. So, nakikita ko na. Kasabay niya sila, Bidaman ba yun? May parang Holy. Yung baril-baril. Oo, tsaka Crash Gear. Pero iba yung appeal ng card game sa akin. Interacting with people na parang chess match siya. Triggered my competitiveness. So, when I reached high school, silently ako nagko-collect. Silently lang. Kasi ayokong nasasabihan ng ang baduy mo, gano'n, ang bonji mo, pare. Maka-capture ng teacher eh. Yun ang pinaka-problem eh. Yun ang pinakatakot Mako-confiscate eh. Capture ng teacher. Maka-confiscate. Oo, yun, confiscate. Hassle, di ba? Mag-iipon ka, 20 pesos yung baon mo a day. Eh, ang booster pack, 120. Isang linggo ka nag-iipon, tapos mako-confiscate. Every Friday, bibili ka ng cards. Ganun, isang pack. Oo. Dun sa GameCore, ganyan eh. Oo, dati sa GameCore lang, wala pang SM sa province nun. So, pahirapan talaga yung access sa cards. Don Bosco or Jolaso lang meron. So, nung naka-reach na ako ng point sa college, doon ako na-expose sa competitive scene. I mean, kina-question ko yung sarili ko, kaya ko ba? Kasi nung bata ako, when you started sa games na ganyan, gusto mo ma-envision yung sarili mo as the champion eh. Ay, hindi, ako yung the best dyan. Kaya kong maging magaling. So, doon ulit na trigger na kaya ko ba? Kaya ko bang mag-push dyan? Tapos, syempre, along the way, after a few years, medyo na burnout. Then, sabi ng misis ko sa akin, try magbenta. Kasi dati, very active ka nagbebenta noon. Kasi ang style lang noon para sa akin was, sali ako ng tournament, manalo ako, bebenta ko yung napanalunan. Kasi ayoko siyang maging down the drain money lang. Gusto ko umiikot yung pera. Tapos yung sinabi sa akin, ayaw mo i-try. Try mo mag-live sell. Okay, so tinry ko. Pare, ang hirap mag-live sell. Kausap ko sarili ko, tapos 1 viewer, 0 viewers, doon. So, saan platform ka nagla-live sell? Sa platform ko is only Facebook Live. Doon pa lang. Tapos parang last week nag-put up na ako ng TikTok kasi ang dami nagsasuggest sa akin kung magpo-Pokemon live sell, TikTok ang market mo. For Magic, TikTok more on talaga. Facebook. Magkakaiba din eh. Okay. Kakaiba din. One Piece, TikTok din pumupunta. Kasi Facebook groups, bans, live Yeah. selling din. Live selling. May other groups about. For Magic, very welcome naman yung iba. Although ayaw nila yung iba kasi yung how I live sell eh. Kagaya nung sabi nga ni Jeric sa mga comment section. Color game. Hindi siya gamble per se, pero of course gamble siya at the end of the day. I mean, sugal na yun, nagbubukas ka ng individual packs na binubuksan mo, pero nilalagyan ko pa siya ng twist. Multi-level gambling. Oo, yan. Diba? Parang ganon. Parang Russian roulette na siya. So if you win, you win. Parang ganon lang siya para sa akin. That's why they call it a color game. Kasi for example, Magic has 6 colors. Per player, pipili ng color or randomly assigned a color. So, ganun lang siya mag-ano. Pero for me, kaya no guts, no glory yung laging sinasabi ko sa community ng JBricks tsaka sa Metaverse. Kasi you miss all the shots you don't take talaga. I mean, maraming tao gusto bumili ng pack, pero ayaw dahil natatakot matalo. So, ang mindset ko lagi, or kumbaga, kung paano ko sila sinasabihan, there's no such thing as losing. Only delayed wins. Only delayed wins pa. So, para sa kanila, ganun na hook. So, nag-start to pick up steam yung pagla-live sell ko ng Magic. Then, it branched out rapidly. Sabi sa akin, try mo mag-Pokemon. Tignan mo kung kakayanin mo. Kasi sobrang hirap pasukan ni Pokemon for resale. Dahil kalaban mo, number 1, scalpers. Stocks. Availability ng murang stocks. Kasi as a reseller, kailangan makakuha ka ng mura. Eh, ang mura, sabi Para may profit ka naman, di ba? Sa MTG, paano ka nakakuha ng stocks mo? Yung So, since na ako,
Nakakakuha din ako from distributor naman. Tapos, may Direct mga distributor. friends tayo. Yes, may mga friends naman ako na shop owners din na tumutulong sa akin. Kasi I've been playing Magic for almost 2 decades pa. So, yung community or yung friendship ko with other people, nandun na. Kumbaga, tulungan kami. I mean, oo, competitor in a sense, pero one community ang tingin kasi namin eh. So, kung kailangan mo ng tulong, pare, let me know. Bigyan kita ng products namin na ganito ko nabili. Try mong palakihin yung community mo dyan sa Tarlac. Kasi lalaki din yung Magic community kung nag-branch out siya sa provinces. Dahil most players come from NCR. NCR, Cebu. Recently lang nagpipick up na sa mga Pampanga, Bataan, Pangasinan. So, mas maganda para sa amin lumaki yung community ng ganon. Kasi for Pokemon, nationwide na agad. Kasi since Magic is more on player, yun lagi ko sinasabi din sa mga kaibigan ko. 90% siguro ng Magic the Gathering are players, 10% collectors. For Pokemon, is the other way around. It's 90% collectors, 10% players. Swerte ka na nga sa 10% sa sobrang laki ng community ng Pokemon. So for us, mas masaya kung mas marami naglalaro. Sa Pokemon, mas masaya kung mas marami kang access ng cards. For Magic, nandun yung access ng cards. Hindi ka mauubusan. Kayang-kayang i-provide. Pero mas gusto ng community, lumaki pa yung community. For Pokemon, kasi nag-aagawan kayo ng prices. I mean, hindi matutuloy yung deal kung 50 pesos difference. Ganun siya ka-tight. Kaya bibili ka ng product, 50 pesos pagtatalunan nyo. For Magic, kung pyesa siya ng deck mo or kailangan mo siya para sa tournament mo, bibilin mo kahit overpriced eh. Kasi kailangan mo siyang malaro. So, very different. Tapos, nag-start na rin ako for Lorcana. Ganun din. Mukhang fun, mukhang kaya naman. May affinity yung mga age bracket natin kasi lumaki tayo doon. So, feel ko ganun. More on marketability siya. Pero again, since magiging shop owner tayo, it's not my responsibility anymore. Kumbaga, half na. Hindi na yung ako mag-i-enjoy sa hobby mo. It's for other people to enjoy the hobby. Maka-discuss nga sa amin. Ano ba plans mo yan? Okay, so plan ko is to create establish the TCG community here in our province sa Tarlac. Kasi feel ko madaming may gusto, pero wala lang silang safe space or safe haven to express themselves. Kasi for us, Tarlaceños, medyo shy ang mga tao. Hindi siya yung very upfront na, uy, gusto ko matuto to. Uy, turuan mo ako paano maglaro nito. Hindi parang kailangan hilain mo pa sila. Parang give them a helping hand na, gusto mo pala matuto ng Magic. Kumbaga may space ka na hindi ka nauhusgahan. Kasi for me, parang may lingering pa rin na dati na nasasabihan ka na, ay, baduy. Ganyan. So natatanggal naman yung stigma ng ganon since sa hype ng Pokemon. Kasi ang dami ng entrance nun. Pati toys actually. Collecting toys and figurines, sobrang laking access na ngayon. So, for me, magkaroon lang ng safe space for all hobbyists. I mean, hindi lang naman for card games, but for toys as well. Toys, board games, yan, wini-welcome naman namin. So, makagawa lang kami ng community. Mag-start ng shop and community for para dito. I mean, in the long run naman, at least, ma-push ko sila. Kasi for me, hindi siya yung main business ko eh. I mean, I just love doing it. Hindi siya yung main. Profitable ba siya? Out of curiosity? Yung sa live selling mo? Kasi bigla kang pumasok sa nagla-live sell ka, tapos bigla kang gagawa ng retail shop mo, physical shop mo. So, ganun ba siya ka-profitable para mag-venture out, mag-expand sa ganung industry? So, for now, as a live seller, since ako lang yung staff, one-man team lang, kaya. Maganda yung profit. Problem niya, nang sinasabi sa akin, once na nag-start ka ng shop, dami ng overhead cost. So, may other stuff. Kuryente. May rent ka, kuryente ka, doon na malaki. Kasi kung mag-isa lang ako nagpa-pack reps, kaya, maganda yung margin. Maayos yung margin siya. Lalo na if you get the products cheaper than most. So, yung margin ba niya is enough to quit a job? Or siya? Or hobby pa rin siya? I don't advise to quit a job to put up a LGS. Sobrang hirap. I mean, ito nanggaling na rin to kay Boss Carlo Ople. If you're planning to put up a shop, tapos yun yung magiging main business mo, pare hinto mo na yan. Kasi hindi siya yung profit na ini-expect mo. Kasi very volatile siya. I mean, kagaya ng topic natin sa Pokemon, ibang klase yung volatility ng cards at sobrang laki ng capital na kailangan mo just to rotate the stocks. Pero of course,
depende siya rin naman sa system on how. Pero hindi lang, kung TCG ka lang, hindi ka mabubuhay. If it's purely a gaming store, kagaya dati, GameCore, mahirap. Oh. Hindi mabubuhay yung business mo kung, hindi, magbebenta ako ng packs lang. Tapos, sige, magpasok ako ng toys. Hindi siya kakayanin. You need them to constantly standby. Kumbaga, naka-standby lang sila sa'yo or laging nakatambay sa shop mo, kailangan ganun eh. Which is very hard kasi hindi araw-araw nandun yung tao to play the game eh. So, actually hindi ko rin alam kung bakit ako magtatayo ng shop. Pero again, hindi naman siya yung mayiging main source of income or business. It's for the love of the game lang talaga for the most part. Of course, hindi naman ako pumasok dito para malugid. So, as a live seller, feel ko mas okay kung may viewers tayo na planning to sell, mas okay siya pasukan. Less overhead cost, mas kaya kung kakayanin mo lang ma-overcome yung start kasi super hirap. I mean, ite-test yung confidence mo kung kaya mo. Kaya mo ba magsalita ng 2 hours na 1 viewer lang? Doon ka lang mag-i-start eh. Parang ang hirap. Tapos hindi pa bibili, no? Oo, tapos hindi pa bibili. Hindi pa may pag-usap sa'yo. Gagaslit ka lang yan. Yung ano lang, tanong-tanong lang. Hindi pa nakikipag-usap sa'yo. So, yun yung pinakamalaking hurdle para sa akin. Tapos, feel ko connections, of course, number 1. Kailangan marami kang kaibigan. Hindi ka pwedeng pumasok na hindi mo kakayanin, nabaguhan ka tapos biglang gano'n. Unless marami kang pera, di ba? unless kaya mong sunugin. Unless kaya mo sunugin yung budget mo. I will solve my problems with money. Kasi kaya mo mag-ads ng 2 months tapos okay, madami na akong likes, madami na akong followers. So, kaya. Pero tayo kasi, nag-start lang tayo organically kasi ayoko siyang gastusin. Tapos, nung nag-pick up ng Steam, sobrang bilis eh. Sobrang bilis mag-pick up ng Steam. Ang dami na nagsabi sa'yo, okay, branch out mo na dito. Tapos, magtayo ka na ng shop, susupport kami. Doon lang naman nag-start yung mga friends na nagsasabi na, shop owners din na nagsasabi, dadayo kami from Antipolo, pupunta kami ng Tarlac just to play sa shop mo pag nag-open. Or mga taga Pampanga. Oh, wow. na napupunta. It's because of the community din actually. Kung nasa tamang community ka, I mean, you will love the hobby. Hindi siya magiging stressful or toxic ng kwento. Kasi most people kasi, yun ang unang sasabihin sa'yo. Napaka-toxic ng community na yan. Baka mali lang yung grupo. Di ba ang pinaka-common issue sa TCGs hindi naman pagdating sa hindi naman pagdating sa toxicity. Mabaho daw yung mga players eh. Yeah, actually madami din. Meron din. Akala ko sa lang US. Sa US, sa Japan. Meron. May mga certain groups, mga anonymous posts, mga ganyan na, pare mag-deodorant may game na nga, di ba? Yung TCG Simulator, yun yung pinaka-main problem ng game. May mga mababang players. Pero meron din. I mean, na-experience na natin yan first hand, pare. Parang, masasabihan mo yung katabi mo. Nanggaling na tayo dyan. Na-experience na natin yan, pare. Kaya katabi mo, amoy parang walang ligo or dio, pare naman. Maawa ka naman sa katabi mo. Ang sikip na nga ng lugar, kulob pa yung kwarto, tapos di ka pa naligo. Parang na-experience ko din yan sa parang Beyblade parang nag-shot ng tequila yung ilong mo. Parang may gulit din. Grabe. Parang Okay. meron din actually. Outside of TCG, may mga hobbies ka pa ba? Yung may mga nasa likod eh. Hindi TCG yan eh. So outside TCG, Legos, ayan, number 1, diba? Ang dami. So fan ako ng Star Wars. So dahil lagi kong pinapanood ng Star Wars. Bago yung lumang Star Wars. The first trilogy? The second trilogy? Or the third the first trilogy ako. yung bago. Yung J.J. Abrams version. Yung So, Kathleen ako, Kennedy mas version fan- ba na Star Wars? Mas fan ako ng Old Republic actually. Yung very first Jedi. So yan, yun yung pinaka-fan ako. BioWare, Casey Hudson. Yeah, read the books. Ayan, so sila Darth Revan, yung mga unang characters. Fan ako nila. I mean, good side versus bad side. Classic na kwento. So, nung bata ako, hindi ako makabili ng Legos dahil super mahal, di ba? Ngayong nagka-budget, I mean, I tried collecting Legos tapos nalaman ko na, okay, tumataas din pala yung value. Mga friends ko nagsabi, keep them sealed. Like yung mga kwentuhan natin kanina, healing the inner child, pare. Hanggang ngayon, sugat-sugat pa rin yung inner child na. Oo, kailangan pa rin i-heal. Hindi pa gumagaling. Hindi matatapos ang healing na yan. Oo, hindi gumagaling. So aside from Legos, sports,
golfing, hilig ako mag-golf, babad sa araw, in touch grass, sabi nga nila, literal grass yung pinili kong grass sport. talaga yun. So, medyo fun. I mean, you have to keep active din naman. Hindi ka pwedeng nakakulong lang dito sa maliit na kwarto, live selling, tapos katabi ko lang yung Legos. Siguro mababaliw din ako dito, pare. Kung ito lang yung buhay na nakakulong lang, baka mababaliw lang din ako. Computer games, Dota lang. I mean, no other games. Nag-Dota lang tayo. Oo, Till now, Dota? OG. Dota 2? Hindi ko maalis. Kahit may anak na ako, hindi ko maalis. Dota 1, Dota 2, talagang dapat naglalaro pa rin. It keeps me sane eh. I mean, para sa fellow, di ba, fellow geeks din, fellow players, hindi mo maalis. I mean, kahit toxic na nga yung Dota community din, naglalaro ka pa rin eh. Nagmumurahan na kayo sa chat, pero wala eh. May Lego piece ka bang na-encounter na parang ang daling gawin, pero yung piece nakakaubos ng brain cells? Yung question niya. Oh, actually meron. Meron akong isang set na sinubukan i-build. Hindi siya piece pieces. So yung nasa likod dito, ayan, makikita nyo yung Avengers Tower. Hindi ko alam kung nakikita dito. So, Ayaw nga, no? Dalawa. Bakit yung dalawa? Avengers Tower. Oh, bakit dalawa? Pare, parang- Isa sealed, isa Isa ina-assemble? open, isa sealed. Ganun ba yan? Sealed pa siya, pero nung yung isa kasi binuksan ko, dinisplay ko na lang dito sa bahay. Akala ko, looking outside of the box, ang dali niyang gawin kasi puro glass lang siya ng building. Ang hirap pala niya nung nagsimula na Sa kasi loob. more than 5,000 pieces siya. So it took me 2 weeks to build. The Avengers Tower. Yung Lego pieces naman, yan. Mahirap. Kapag nawalan ka ng specific Lego piece, sobrang hirap maghanap. Sobrang hirap maghanap. You have to look Parang online gunpla. talaga. Pag nilaglag na piece. Yung pinakamahirap kong hinanap, actually, headpiece lang. Sombrero lang. Sombrero lang ng character. Kung familiar kayo kay Embo from Star Wars, bounty hunter character siya. So, si Embo wears a bamboo hat. Or parang bamboo hat siya. Ay, So, yung yun pagano nawala lang yung ako triangle. dati. Oo, so yun nawala ako. So, ngayon naghahanap ako dito. Walang mahanap sa Pilipinas. So, kailangan ko pa mag-order online. For a single Wala pa piece lang. atang nagbebenta yung yung piece lang, di ba? Wala, Hindi kagaya sa ibang mahirap. bansa. Mahirap magbenta. Kahit yung arm lang yan na specific color. Kung hindi pa siya pinrint or ginawa ulit ni Lego or minanufacture, maaari mapipilitan kang bumili outside of the Philippines. So for Di ba Legos, basta ba yung Death Star? oo, actually yun, 50,000 pesos. Oh, Hindi, excited Star ka ba? Wars. Star Destroyer, no? Jesus Christ, Oo. ang mahal na. Sobrang mahal na. Pero since Star Wars pa rin siya, no? So napo-force Kaya yung nga, sarili ko na bumili. Yan! Napo-force no? Yung walang... Hinihila ako ng force eh. My God, sabi ko. I mean, the You need spending to don't heal your stop. inner child, boy. Tapos may bagong technology ba yung Lego eh? Yung smart bricks ba yun? Yung kukawin nila. Oo, meron. Actually, nag-i-evolve na rin yung Lego. May mga engines na rin siya and machines na battery operated lang din naman siya. Parang ay battery powered. May lights na siya, may system siya, kaya na niya mag-move, kaya na niya Pero hindi siya yung Lego brand pa. May konti lang. May smart Legos na meron, pero hindi pa siya yung kagaya ng mga Autobots na pag sinabi mong Yung transform, bigla siya magta-transform. Wala pa naman yata sa ganon. Wala pa yata sa ganon si Lego. Kasi feel ko mas marami pa rin classic Lego builders. May chine-chase ka ba specifically na Lego set? Meron ka bang Holy Grail? Yung Death Star. Kung Holy Grail yan, meron akong nakuha mo na yung kaya ko Grail. i-share. Yes, actually, kunin ko para mapakita natin. Nakuha mo na yung... Yun, nakuha niya na. Let's go. Talaga. Na yung whole grail. Actually, kagaya ng na-mention kanina, ang mahal sa Lego yung minifigures. This guy. Oh. Yeah. Oh So, my hindi ko God. lang po nakikita. So, this one is Darth Revan. So, Vader. So, para siyang Darth Vader nung sinaunang panahon nila. yep. So, this guy costs around 15,000 now or more. So, Grabe. so siya medyo wild. So, para sa akin, siya yung grail ko. I mean, other pieces, may mas mahal pa. Merong Mr. Goldman ng Lego. Fetches around 250k na yata ngayon or more. Oh my God. So, Alam this ko, guy... yung Lord of the Rings daw, mahal din eh. Yung mga mga tao. Yes, oo. Actually, mga Hobbit,
at Lord of the Oh Rings no. sets. Meron din siya. Yes, mga ganitong Lord of the Rings sets. Ayan, so, mga ganyan, mga mahal na rin. I mean, maraming collectors. Super daming collectabilities ng Lego. Pero, kumaga, kanya-kanya. Yung iba nga, Ninja Turtles eh. To be honest. Ninja Turtles, madaming nagko-collect. Kasi each Kung ako figures... sa Lego, ano kasi yun? Ninjago? Yun. Ninjago, Yun yung best yan. sets para sa akin. Kasi ang daming, My daming God. pieces and bricks. Kaya pangalan ng page ko, J-Bricks. J-Break. Kasi Legos talaga Yung siya other nung una. half. Legos talaga siya nung una. J-Bricks MTG, tapos ngayon J-Bricks TCG na siya. I mean, it's for the... Puro ano lang daming naman siya. rebrand. Oo, daming rebrand nung una kasi hindi ko naman in-expect talaga na magbo-boom siya. Mag-expect. And then, it was never in my plan talaga na magtatayo ako ng ganito kasi stressful, promise. Pero ngayon, mas enjoy na siya. So yan, for the Legos, ito yung feel ko na Grail. Sa Magic, napakita ko naman na Pokemon, wala tayong Grails ng Pokemon. Wala pa. Di ko. Not yet. Yet, nasabi mo kanina may future plans ka, no? May future content ka na expect nila. Since magtatayo ka ng parang local shop, tuloy pa rin ba yung yung live selling mo or focus ka dun sa shop mo? And then dun sa shop, saan siya? Ano yung ma-expect ng mga players, etc. Ganun. Okay, so para sa pag natayo yung shop, continue pa rin yung live sell kasi it's going to be a different brand. Diyan papasok si Mesaverse. Hihiwalay ko si J-Bricks kay Mesaverse kasi kung shop siya, local shop lang siya or local game store. Parang franchise focus ka ba on ni the Mesaverse? Ganun ba yan? Hindi, kumbaga joint ano lang kami. Joint Partnership. venture. Yes, joint venture lang kami ni Mesaverse. Pero ang brand na gagamitin is Mesaverse. I mean, it's a tabletop community pa rin naman siya at the end of the day. So, sabi ko kasi, it won't jive sa ano yung ginagawa ko sa live sell kasi more on, sabi nga nila, bahay sugalan yung sa akin. Kaya lagi kong pinopoint out kaya, patunayan mong kaya mong talunin yung house. Kaya yun yung lagi kong sinasabi. Kasi yung tawag sa akin, bahay sugalan. Okay, so ayoko naman malagay yung branding ni Mesaverse sa ganun. So we tried it na magiging separate entity siya. So continue ako mag-live sell sa personal page ko, tsaka sa TikTok. Tapos si Mesaverse naman, separate entity. Ngayon ang gusto namin i-build sa Mesaverse, limited TCG lang. Hindi mo kayang pasukan lahat, mahirap. I mean, you have to focus on certain TCGs lang. For us, sa ngayon, ang goal namin is Magic, Pokemon, Lorcana, and sana Riftbound. We will sell other products din naman. One We'll Piece sell wala? One Piece products. Yan. Nandyan din. Yung Pero One Piece. once na nag-pick up yung Riftbound, sabi kasi sa akin, it's a good game to play. May customer From the base na, may creators, fan ano base siya, na. Lorcana kasi for me, mas madaling makatch din yung mga bata. I mean, Disney princess yan. I mean, baka mas Akala mas ko, inviting. Mas inviting siya. Kung hindi kayang makabili ng Pokemon yung bata, baka pumunta siya, uy, nandiyon si Cinderella, bili nga. Okay, Elsa na no? So, let it snow. Enchanted Elsa, nga ni Kuma, yun. So, feel ko kahit 4 to 5 TCGs lang. Kasi sobrang daming TCG ngayon. Gundam, Alpha Clash. Mayroon nga Vibes eh. Hindi ko alam kung if you ever heard of Vibes. Yun talagang parang super witty TCG lang nun. Cookie Run, meron din. nag-penetrate yun sa local market eh. Oh. Yes, actually, Cookie Run. Okay, si Cookie Run, maganda rin yung price support. Doon ko rin nagustuhan si Lorcana kasi sobrang ganda ng price support ng gumawa ng Lorcana card game. Talagang pinupush niyang lumaki yung community. So, Flesh and Blood meron. Sinasabi sa akin na try mag-Flesh and Blood. Pero again, mahirap itakil lahat. I mean, you have to put aside other TCGs kahit na gustong-gusto mo. Kasi it won't survive sa shop. Lalo na magiging magulo. If you're going to host tournaments every day, iba-ibang TCG, baka mabaliw lang yung mga Kailan ng opening ng target na opening? Target natin, this April. It's located at Tarlac City, near McDo Metro. So, sa likod ng McDonald's, Metro Town Branch, sa likod lang ng building na yun, nandun na yung shop. So, medyo malaki, very spacious. Alam ko na. 2 floors. Katabi siya ng BDO actually. Yung building na katabi ng BDO. 2 floors, cafe, syempre meron. At dahil ipupush namin yung board games, may specific rooms tayo for D&D sessions. Mga Dungeons and Dragons. Mga board games. Kasi they have to be... sabi nila sa akin, kailangan immersed ka talaga to play Dungeons and Dragons.
Yes. Hindi, mahirap na maraming maingay sa gilid, no? That's why meron tayong rooms na para magsabi, oy, gusto ko po mag Dungeons and Dragons. Kasi isang buong araw daw talaga nila lalaroin yun. Yep. So for them to be immersed, dapat may separate rooms sila para doon. So we made sure na may space yung mga board game people, mga games na kayang mag-immerse yourself or tabletop, mga war games like Warhammer, Marvel Crisis Protocols. So yan, pinlandi na yun. Beyblade actually, ayan, isa ding community na welcome sa amin since very spacious yung pinlano naming shop. So yun yung Beyblade champion. Yan. Yeah, Actually, naghanap nga kami ng ibang lugar din kasi natanggal kami dun sa isang cafe dahil Magulo sila. scheduling. Saan cafe? Matigas ulo ni Nabi eh. Hindi, sa May mga sa Cube 9. superpowers kasi silang Hindi, wala lang na. kasi scheduling issue lang na minove nila kami sa umaga pero hindi kaya ng ibang players. Madalas hapon sila eh. Oo, kasi Beyblade, malaking space din ang kailangan eh, no? Tapos wala pa talagang shop that caters specifically for the Beyblade community. Sa Cafe Manaya lang talaga kami consistent. Kung within the city lang. Tapos, kung Tarlac, meron sa Concepcion ganyan. May sarili silang cafe din. Yung Straw Hat Cafe ata. Yun. Yung nandun. So for us, ayan, nakaplano rin siya na kausap namin si Cloyd. Di ko lang sure kung kilala mo si Cloyd. Beyblade din. Cloyd or Clyde? Si Sir Cloyd Tiny Console? Well. Medyo big dude. Pero yan, medyo nagbe-Beyblade din naman siya. Not sure kung iba-iba ba yung community ng Beyblade sa Tarlac. Yan yung aalamin pa namin. Pero of course, ayan, welcome na welcome sa amin yung Beyblade community. Nice. Kasama talaga sa plano namin siya. Anong first major tournament ang plano nyong gawin? Okay, so ang first major tournament will be Magic the Gathering. Number 1. So ang prize pool namin doon would be Dual Lands. So for people na hindi alam yung Dual Lands, it's a card that is valued around 20 to 30,000. Yes, so ang ipapapremyo ko actually is Bayou. Bayo ang ipapapremyo ko. Sasali yata ako, teka. So that card cost around 25 to 30,000 pesos. Sasali First major tournament siya. Nag-express na ng support yung mga kaibigan ko from Manila. Nadadayo talaga sila. Just to support. So, para makita nila na, okay, meron na sa Central Luzon. So, may mga kaibigan na tayo dito sa Tarlac. Actually, oo. Kailan ang target nito? And then, sa opening tournament siya. Sana April, maipush namin siya. So, baka gagawin namin 2-day event yun. Kasi syempre, mahirap naman bumiyahe sila ng papuntang Tarlac tapos hindi na sila matutulog, di ba? So, anong format to? Commander? Dual Commander format. So, pero yun yung plan. I mean, we'll invite people from Pampanga, mga kaibigan natin from Pampanga, mga kaibigan from Baguio, mga tropa from Manila, madami-dami din. So, expecting na kaya naming mag-host ng tournament for around 60 to 80 people. Nice. Para dun sa big tournament na yan. Tapos, meron din kasing usual tournaments na Northern Clash, which is Baguio-based. At naghahanap sila kasi ng tournament for Central Luzon talaga. So, hopefully, maging partners si Mesaverse doon at si J-Bricks para matuloy na yung Central Luzon Battlegrounds. Again, bibiliin natin, plug your socials saan kanila mahanap at yun, at saka yung address ng kung sakali Okay, so ang J-Bricks, napaka lang sa Facebook. Sa TikTok, J-Bricks TCG, meron tayo if you guys can follow. Tapos, send me a message. Ang personal Facebook ko po is Justin Andrew Lawrence Rigor. Sobrang haba. Sobrang haba. Pwedeng i-docs. Medyo mahirap yan, Justin Andrew. Pero, Facebook, more on J-Bricks page lang. Tapos, send me a message for your TCG fix. Toy fix, anytime, pwede mo may pagkwentuhan. Buti na lang, madaldal din akong tao. So hindi naman masasayang yung oras niyo if gusto niyo ng kausap lang. So yun lang naman. Mesaverse, follow. Based in Tarlac City. Again, once na naputap yung shop, it will be located at the back of McDonald's Metrotown Mall. So may katabi siya ng barangay hall ng San Nicolas? Ay, hindi. Forgot. Kasi barangay yung sa may Metrotown.
Nakatabi lang siya ng BDO. Santo Yeah. Cristo Roque. yun, di ba? Ayun, Santo Oo. Cristo, yun. Katabi ng Santo Cristo Barangay Taga Hall. doon tayo, hindi So- natin alam sides. Oh, Hindi Ay, yun yung wala, wala. tapat tayo dun. hindi yun yung tapat Yeah. ng Angel's Burger. Yun, yung tapat ng Angel's Burger. Ayun, okay, alam ko na. So may building yon na naka-ongoing na yung renovations. Parking lot, madami. 2 floors na cafe. Cafe pa rin siya at the end of the day. Parking, nice. Yun yung natatanan Oh, so- ko eh. Yan, doon na Kaya alam ko na. mag-open. So, very spacious. Second floor, yun yung magiging Beyblade tsaka tournament parts ng TCG community. So, hopefully, invited. Hindi lang naman TCG at Beyblade to, pati yung mga board games. Pinopromote Nice. namin yung board games. Every Tuesday, sa mga viewers natin dyan, kung nasa Tarlac po kayo, every Tuesday night, meron tayong board game night sa Archive Cafe, 7 p.m. hanggang magsawa. Usually hanggang 1 a.m. kami natatapos, kakalaro lang ng board games. So, Nice. yun lang. Thank you so much for giving me time to plug. Yan po lahat ang topics natin for today. Kung meron kayong mga topic suggestions, leave lang kayo sa comments. Sige namin kung pwedeng pag-usapan. And shout out sa mga sumusunod. Yun, shoutout sa mga recent followers natin, Duco the Great, si Jerry Gore, Eros Vanderblight, Jonathan Pepe Tito, yun, may Pepe nabasa ko, sorry, JRS, si Pipo Pips, si Gnoti Jeps, Cairo Wisteria, Kaims, Mega Bloom Gaming, then sa mga chatters natin, sila Recollecting PH, Paiga, paano basahin to? Page Eater? Ano to? Page Sorry. Ashtier? Paano ba sa? Si Hyun Kari, sino pa? Kapirasong Luya, yung kanina. Yan, Yes. yan. Ito ba? Avian, nag-lurk sila. Si Kuma Mars, Premier Avenue. JM Shadow Games. Antagonize X. Si Cloyd DTV. Ayun, Sir Tiny. Yun. So, may na-miss out ako. Pasensya na po. Yun. Si Shell, Yan. na-miss out siya. Na-miss out siya no? So, kung gusto na-miss nyo out kami siya. Sorry supportahan, pwede nyo kami i-follow, like, comment, subscribe, and depending sa platform kung saan nyo na kami nahagilap. And to join the discussion, available kami every Friday, 8:30 p.m. sa Pinoy Gamer Twitch channel, kung saan kami nagla-live recording ng podcast na to. And kung gusto nyo maging guest, let us know so we can arrange it. And kung gusto nyo shoutouts, comment lang sa video na to and we'll give you shoutouts sa end ng mga segments. And again, kami yung mga nakakulitan nyo for tonight. Navi? Hey, kamusta mga kabis? Navi here, your fellow toy photographer, toy collector at syempre, Beyblade champion palagi. Yeah. Lagi. Lagi. And hi guys, it's 50% girl dad, 50% stay-at-home husband, 100% Kiken certified voice artist. Thank you. And a few short words from JL. Hey, thank you so much for Pinoy Gamer PH pa rin, guys. Follow, sobrang chill. Sobrang saya kasama ng mga guests Mga ay tito. mga host natin tonight. So, thank you so much for Sausage having me. party. Sa akin, simple lang. No guts, no glory. Lagi niyong patunayan na kaya niyong manalo, hindi yung house. Yes. Gusto ko yun. And of course, last but not least, the myth, the legend, Zero. Alright, balisero yung OJT for today. Next week, hindi namin sure kung mayroong podcast kasi una, wala si Sides and then hindi pa nagko-confirm yung aming possible na guest. Pero yan, thanks for listening in.